pribado sanang kasal na nais mangyari ni Jacob ay hindi nangyari. Habang nasa biyahe kasi sila ngayon, patungong Amanpulo Island ay wala silang kaalam-alam na pinagfe-fiestahan na sila sa social media. Wow! Sana all love wins. Nakuha sa Tiagaboy. Eto yung kailan lang ay nagmamakaawang piliin ng girl. Anyari, may takotang naganap? Paano na si Rafael may love? Natigibels daw yung Rafael kaya itong epal na itong si Jacob. Gara naman, ilang buwan pa lang namamatay yung Rafael ha? Pinalitan agad. Shut up kayo dyan mga mina. Si Jacob ang nauna niyang minahal. Inagaw lang nitong si Rafael. Viral ngayon ang isang Facebook Live ng isang 12 years old na dalagita matapos umanong makakuha ng samot-saring reaksyon ng mga netizen. Umaan ito ng 3.1 million views kaagad at 326,000 shares. Paano ba naman kasi hindi ito magte-trending? Ay pamilyar na kasi ang epic failed love story ni Jacob at ni Charmaine sa mga netizen. Kung matatandaan kasi pumunta itong si Jacob noon sa launching ng Lesotho kung saan ang main model noon ay si Charmaine. Umakyat kasi sa stage noon si Jacob kahit hindi pa tapos ang show kaya nakasama siya sa naturang live. Sa video, kitang-kita doon kung paano lumuhod at magmakaawa si Jacob kay Charmaine. Nakakaiyak at nakakakilig ang naturang eksena, kaso nga lang hindi tinanggap ni Charmaine ang alok na pakipagbalikan nitong si Jacob, na kahit mukha na itong tanga sa harapan ng maraming tao ay nanatili pa rin itong nakayakap sa tuhod ng dalaga. Sa video ding iyon ay kitang-kita din kung paano nagsuntukan si Rafael at si Jacob. Mas pinili ni Charmaine si Rafael at umuwi namang luhaan itong si Jacob. Kaya naman nang malaman ng mga taong ikinasal na palang dalawa, ay umani ito ng napakaraming comments. Ang iba'y natuwa dahil sa wakas daw ay nakuha sa tiyaga ang dalaga. Ang iba naman ay nainis at nagalit dahil wala pang 1 taon daw na mamatay si Rafael ay walang kaalam-alam ang dalawa na talagang pinag-uusapan ngayon ang kasal nila sa buong Pilipinas. Tsak na mamumura ni Jacob ng malutong kapag nalaman niya ito't kung sinong pangahas na nag-upload nito sa social media. Samantala, syempre, papunta na sila sa exciting part sa kanilang honeymoon at dahil sobrang saya ni Jacob ngayon ay wala siyang pakialam sa magiging gastos sa kanilang honeymoon. Arkilado lang naman niya ang buong isla ng Amanpulo. Sana all, sakay ng isang helicopter na pagmamay-ari din ni Jacob ay mabilis naman silang nakarating sa naturang isla. Nakasuot si Jacob ng shades na kulay itim at polong bulaklaki na nakabukas ang 3 nitong botones. Sobrang hot niyang tingnan kahit nagulo-gulo ang buhok dahil sa lakas ng hangin. Eka nga, makalaglag panty. Samantalang si Charmaine naman ay nakasuot ng plain mini white dress kung saan nadipin na talaga ang hubog ng kanyang katawan dahil sa pagkakahapit ng disenyo nito. Mukha siyang inosente ngunit palaban dahil sa suot-suot niyang shades sa mata. Hangang-hanga sa kanilang dalawang mga staff sa resort. Mukha kasi sila celebrity couple. Pero dahil viral na nga sila ngayon, ay isa na silang instant internet sensation. Welcome po sa Amanpulo Island. Bungad kaagad sa kanila ng 3 staff na kanina pa nag-aabang sa kanilang pagdating. Sinabitan sila ng mga ito ng kwintas na gawa sa bulaklak. Ganito raw kasi dito kapag nag-welcome sila ng mga turista. Thank you. Uwi ka naman nila at ang mga ito'y mabilis na lumakad palayo. Nakakailang hakbang pa lamang sila nang bigla nilang marinig ang sinabi ng isa sa mga ito. Be, hindi niyo ba sila namumukhaan? Sila yung trending couple ngayon sa social media. Napahinto tuloy kaagad si Jacob. Naningkit ang mata niya at gusto niyang malinawan sa narinig. Mabilis niya itong nilingon at tiningnan ng masama. I want to talk to you later and to your manager. Mabagsik niyang pagkakasabi. Nakita naman ni Charmaine ang pamumutlan ng kausap ni Jacob kaya agad siyang nakaramdam ng awa para rito. Hinila na lang niya si Jacob palayo sa mga ito. Babe naman, bakit naman ganun ka-hard sa kanila? Pagsisita ni Charmaine sa asawa. Huminga ng malalim si Jacob at pilit na kinalma ang sarili. Naisip niya na mukhang hindi naman narinig ni Charmaine ang sinabi ng staff dahil hindi naman ito nagtanong. Sorry babe, I was wrong. Let's forget about it na lang. Okay, pagod ka lang siguro sa biyahe. Halika na't magpahinga muna tayo. Ngayon ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa kaya naman hindi pwedeng walang mangyari sa kanila. Kung si Jacob ang tatanungin ay gustong-gusto na niyang angkinin ng asawa. Kaso nga lang ay nakaschedule pa sila ngayon ng body massage.
Swedish massage ang napili nila dahil yun daw ang kailangan ng mga bagong kasal. More on palm kasi ang gamit dito puro haplos na banayad. Ginigising daw nitong dugo at nakakatulong na mas lalong tumaas ang libido ng minamasahe nito. Magkatabi lang sila ng kama habang minamasahe. Si Jacob ay nakabaling ang ulo paharap kay Charmaine, samantalang si Charmaine naman ay nakatulog na pala. Sobra siguro itong na-relax. Makalipas ang 1 oras ay iniwanan na sila doon ng mga masahista. Natapos na kasi ang 1 oras na pagmamasahe sa kanila, ngunit hindi naman common natapos na itatayo na sila. Gaya nitong si Charmaine, nakatulog na. Kaya pwede pa silang magstay doon hanggang kailan nila gustuhin. Nakahubad pa si Jacob nang tumayo, pili itong naglakad patungo sa pintuan. Ayos, nakalak. May kalokohan kasi siyang naisip. Naisip kasi ni Jacob na ang kanilang asawa sa bawat activities na gagawin nila dito sa Amanpulo. Gusto niyang sulitin ang kanilang honeymoon. Gustong-gusto na kasi niyang buntisin ito. Samantala, mahimbing pa rin na natutulog si Charmaine kaya wala siyang kamali-mali na nasa may paanan na niyang asawa. Dahan-dahan na nililinis ni Jacob ang puting tuwalyang nakapatong sa hubad na katawan ni Charmaine. Shit! Napakagat pa siya ng labi na tumambat sa kanya ang bagong shave na kasilanan ng asawa. I like it. You're always ready. Bulong niya sa hangin. Banayad at maingat ang ginawa niyang paghaplos dito. Punong-puno siya ng pagnanasa hanggang sa sumampa na siya sa ibabaw ng massage bed kung saan pumesto sa gitna sa pagitan ng mga hita ng asawa. That was the best view and position kay Jacob upang malaya niyang mapagnasahan ng parlas ng asawa. Napaungol si Charmaine. She's awake but still her eyes is closed. Alam na si Jacob yun kaya hindi na siya nag-abala pang dumilat. Di naman na lamang niyang ginagawa nitong pagpapaligaya sa kanya. Gustuin man kasi niyang maghumiyaw sa sarap ay hindi maaari dahil nasa labas lang ng kwarto tiyak ang mga massage therapist at nakakahiya naman kung marinig sila ng mga ito. Babe, get ready. Hindi tayo aalis sa lugar na to nang hindi kita mabubuntis. Wika ni Jacob. Babe, nagsisimula pa lang ako, pawis na pawis ka na. Paano pa kaya kung dito na natin gawin? Wait, wag dito, maririnig nila tayo. Doon lang tayo sa room natin. Hingal na sabi ni Charmaine habang nanginginig pang mga hita. Sounds good. Pero hindi ko na kayang antayin pa makauwi tayo. Malokong sabi ni Jacob. What do you mean? You're gonna take me here? Why not? Alangan namang huminto pa tayo, nandito na rin naman ako sa ibabaw mo. At doon nga naganap ang gustong mangyari ni Jacob. Fully air-condition naman ang kwarto ngunit pawis na pawis silang dalawa. Sobrang bilis kasi ng mga pangyayari kaya nagkaubusan ng lakas. Si Charmaine naman ay halos manuyo ang lalamunan kaya hindi na siya nagsalita. Sa loob niya ay damang-daman niyang ginagawa nilang dalawa hanggang sa nakarating na nga sila sa villa, sa bahay na inarkila nila. Hindi na lalayo sa mansyon ng mga muebles dito, talagang gawa sa mga kahoy ang mga furniture rito. Halatang pinag-isipan talagang disenyo. Magmula sa mga dreamcatcher na nakasabit dito hanggang sa mga anito'y talagang nakaka-relax at nakaka-good vibes ang datingan. Babe, ilang araw tayo dito? Ang ganda. I don't know. Maybe kapag nabuntis na kita. Hay, hindi nga. Nagtatanong ako ng maayos ha? Sumasagot naman ako ng maayos eh. Yun talagang purpose kaya nandito na tayo. Gagawa tayo ng baby na made in Amanpulo Island. Oh sige, sabi mo eh. Nashock si Charmaine sa itsura ng magiging kwarto nila dito. Bukod sa tiles kasi na kulay black ay hindi mo na makikita ang kulay ng dingding. Jacob, bakit puro salamin? Puro salamin kasi ang paligid. Nagkibit-balikat lang si Jacob. Kunwari wala siyang alam. Ang hindi alam ni Charmaine ay kaya rito napili ni Jacob ay dahil nagusto nitong nakapaligid na salamin sa kama. May explore kasing tao si Jacob pagdating sa pakipagniig. Babe, may iwan na muna kita dyan ha? O order lang ako ng dinner natin. Okay. Iniwan na ni Jacob ang asawa sa kwarto at siya naman ang kaagad lumabas ng villa upang sitayin ng staff na sumalubong sa kanila kanina. Meron lang kasi siyang gustong linawin. Hindi naman siya nahirapang hanapin ito. Nakatayo lang ito sa may dalampasigan habang nagsa-cellphone. Mukhang tapos ng duty din ito dahil iba ng suot nitong damit. Hindi nito nakasuot ng uniform. Hey you! Sigaw niya dahilan para mapalingon ito. Sir! Agad itong namutla matapos siguradong mamukhaan si Jacob. Bakit po? Mayabang na pumamewang si Jacob bago sitayin ng kaharap na lalaki. Ano yung narinig ko kanina? Kami ba yung tinutukoy mong viral?
Nanilisik ang mata niya. Po? Opo, kayo nga po. Hindi niyo po ba alam? Naka-live po kasi yung kasal niyo at ang dami pong nag-share kaya nag-trending. Pag-amin ito sa kanya, biglang humintong mundo ni Jacob. Anong live? Maraming shared. Nag-trending kami. Kami ng kasama ko kanina. Gulong-gulo siya. Opo, kayo nga po. Hindi po ako pwede magkamali. Siguradong sagot nito at maya-maya pa binuksan itong cellphone at may hinanap na kung ano. Eri po hindi po hubat. Kayo po ito? Pinakita na naturang binatang nasabing live. What the? Gago! Napamura agad si Jacob sa napanood. Siya nga at si Charmaine iyon. Kasal nila yun. Kaagad na tinignan ni Jacob ang uploader at napamura muli siya na makilala ito. Bullshit, anak ni Odette. Mahigpit ko silang binilinan eh. Kulang na lang ipukol ni Jacob ang hawak ni cellphone. Buti na lang at kinuha kagad yun ang binata. Sige po, uuwi na po ako. Malamang sa natakot ang binata sa kinikilos ngayon ni Jacob. Sa isip-isip ni Jacob ay lalo lang nagumulo ang lahat. Paano na ngayon yan? Nasira ng mga plano niya. Buong mundo na ngayon ang nakakaalam na kasal na sila ni Charmaine. Naligtikan na. Lalo lang gumulo ang lahat. Naisipan niyang bumalik sa villa upang tawagan si Odette para kagalitan. Malaking problema kasi ito. Lalo pat nababanggit ng mga netizens si Rafael sa live. Matapos ang pagsita niya kay Odette ay hindi pa rin niya magawang maging kampante dahil kahit deleted ng live ay marami palang nakapag-screen recording. Paano na kaya yan? Tsak na lilit ng mundo nila ni Charmaine. Kailangan niya mag-isip ng paraan. Kung magkataon kasi ay tsak na kada may makakita sa kanila ay malamang natatanungin sila ng mga ito. Lalo na si Charmaine. Charmaine's point of view. Ano ba naman Odette? Bakit naman hindi mo sinabihan niya anak mo? Tingnan mo ngayon, kalat na yung live sa buong Pilipinas. Alam mo naman na ingat akong huwag may makakilala kay Charmaine eh. Paano na ngayon yan? Nababanggit ng pangalan ni Rafael, paano kung maalala niya yun? Galit na wika ni Jacob sa kausap niyang si Odette sa kabilang linya. Tss, nakakatawa. Mukha siyang tanga, ingat siya na may maalala ako. Hang hindi niya alam ay hindi naman talaga ako nagkaroon ng amnesia. Nagawa-gawa ko lang ang lahat. Gusto ko lang siyang pahirapan at saktan. Gusto ko lang siyang paglaruan para makabawi man lang ako. Ito ang paraan ko para makaganti. Hindi ko kasi siya kayang tapatan o labanan ng patas kaya ito na lang ang tanging naisip kong paraan. Noong araw kasi na magising ako mula sa 3 buwan kong pagkakakomatose, ay nakilala ko kaagad ang boss ni Jacob. Kahit nakapikit ako ay alam kong siya yun. Siya yung lalaking araw-araw dumadalo sa akin at hindi ko ikinakatuwa yun. Alam ko kasing kakayan-kayanin niya lang ako at pupwersahin kunin dahil wala na nga si Rafael. Nagkataon na masyado pa akong mahina noon at walang kakayahan para itaboy siya. Kaya yun na lang ang naisip ko, ang magpanggap na walang maalala. And it works, kahit ang mga doktor ay napaniwala kung may sakit nga ako. Lalo na itong tangang si Jacob. Akala mong concern talaga siya sa akin. Tuwang-tuwa pang hayop at wala akong maalala. Sa isip-isip siguro niya nakalimutan ko na din ang lahat ng kawalang hiyaan na ginawa niya sa buhay ko. He's taking advantages sa sakit ko. Doon ko napatunay na wala talaga siyang puso. Sinungaling, mapanlamang. Gumawa pa siya ng mga peking kwento tungkol sa memories naming dalawa. Kesyo ganito, kesyo ganun kaming kasaya noon. Mukha siyang gago. Pilit niya ako pinapaniwala sa mga kasinungalingan niya. Ang hindi niya alam ay lihim ko siyang pinagtatawanan. Maging ang mansyon, pinabago rin niya, nag-effort pa talaga. Ay, nasabi matalinong tao pero bobo. Ingat na ingat pa siya sa mga kilos niya. Napakatanga, hindi ko na siya mapapatawad. Sagad-sagad ang pagkamuhi ko sa kanya. Samantala, kagad ako nagtatakbo pabalik ng aming kwarto dahil nakita kong pinatay na ni Jacob ang kanyang cellphone. Dali-dali ako nagtalupong ng kumot at kunwari nakatulog ako. Ito ang isa sa mga pamamaraan ko para makaiwas sa kanya, ang magtulog-tulugan. Maya-maya pa'y naramdaman ko na lang na dumampi ang labi niya sa aking leeg. Nakakasuka, napakahilig talaga. Hindi birong pagtitiis na ginagawa ko ngayon. Kailangan ko sikmuran itong lahat. Kailangan kong umarte na nagugustuhan ko rin ang ginagawa namin pero ang totoo hindi. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito matitiis. Nagpapagamit ako sa taong kinamumuhian ko ng husto dahil kasama ito sa mga plano ko. Another round, babe? Tanong niya sa akin gamit ang pause na boses. Kunwari ako nag-inat. Babe, kanina ka pa dyan? Mabilis siyang humiga sa tabi ko.
Nope. Kinuha niya ang kaliwa kong kamay at nilagay sa loob ng shorts niya kung saan naroon ang anaconda. Jacob! Saway ko ngunit natawa pa siya. Why? I already warned you. Right? He wants second round. Oo nga pala. Honeymoon nga pala namin. But, no buts babe. Mabilis siyang pumaibabaw sa akin at pinakong aking mga mata sa kama. Itong mga ganitong tingin niya, sa akin ang iniiwasan ko, ito kasi nagustuhan ko sa kanya noon. Napalingon agad ako sa gawing kanan para makaiwas ngunit nang gawin ko yon, pinupog niyang halikan leeg ko. Gaya nga nasabi ko kanina, nasusuka ako tuwing nilaromansan niya ako pero aminin ko, tuwing nasa kalagitnaan na kami ng aming pagniniig ay nadadala na rin ako, nasasarapan din ako. Dito ko lang kasi nararanasang lumigaya ang katawan ko, ngunit hindi ang puso ko. I felt guilty too. Alam kong hindi kakatuwa ni Rafael ang ginagawa kong ito, kaso kailangan kong mabitag si Jacob sa patibong kong ito. Speaking of Rafael, I miss Rafael so much. Hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap-tanggap na wala na siya, kaya siya na lang ang gumagawa sa akin ito. Sana siya na lang ang gumagawa sa akin ito. Sana siyang pinakasalan ko't hindi ang gagong ito. Babe, ang sarap mo. Aaraw-arawin na kita, asawa ko. Panay ang galaw ni Jacob sa aking ibabaw habang hindi magkandamayaw sa paghalik sa akin. Para lang akong tuod, pinipigil ang umungol. Sa bandang kanan na ako nakatingin at palihim na lumuluha. Samantalang itong si Jacob ay siyang-siya sa pangmumolestya sa aking katawan. Ilang sandali pa'y para akong napabanaagan. Si Rafael ay nakatayo sa may gilid. Nakasuot siya ng puting damit at malungkot na nakatingin sa akin. Rafael, wala sa sariling sambit ko sa kanyang pangalan. Bigla namang napatigil si Jacob sa kanyang ginagawa sa akin. Halatang nagulat siya sa akin sinabi. What did you just say? Tanong niya kaagad sa akin. Napatingin tuloy ako sa kanya. Hindi alam ang sasabihin. Lagot, ang mga mata niya ay nangungusap sa akin na parang gusto niyang malaman kung bakit ko yun nasabi. Ha? Ang alin? Patay mali siya kung sabi. Muli ko nilingon ang kinatatayo ni Rafael kanina, ngunit wala na ito. Mukhang namamalikmata lang ako. Ano ka ako yung sinabi mo? Pag-uulit niya, nakita ko ngayon ang matinding takot sa kanyang mga mata. Ha? Natutuwa ako tuwing nakikita ko siyang ganito. Ang isang Jacob Cuevas, natatakot. Bakit? Ano ba yung nasabi ko't bigla ka nalang tumigil? Nagmamaang-maangan pa rin ako. Ngayon yung sabihin ng pangalang Rafael kung kaya niya. Nothing babe, nothing. Umalis na siya sa ibabaw ko't dali-daling nagsuot muli ng shorts. He looks problematic. Yan, tama yan. Mamatay ka sa kakaisip. Siyempre ngayon kasal na kami, pinangako ko sarili ko na araw-araw kong sisirain ang mood niya. Total, deserve niya naman ito. Kapalit na rin sa pag-angkin niya sa akin. Babe, sigurado ka bang ikaw lang ang lalaki sa buhay ko? Ha? Bakit mo na itanong? Sagutin mo muna ako. Babe naman, as I told you, ako lang, wala nang iba. Malandi akong bumangon mula sa kama't nakakaakit na tumingin sa kanya. Nakita ko pa siya napalunok nang walang saplit akong naglakad, palapit sa sofang kinaupuan niya. Kasi babe, habang nagniniig tayo kanina, parang ibang lalaki yung nakikita ko Kaya naitanong ko kasi, baka may naging boyfriend ako bago naging tayo. May laman na mga sinabi kong yun. Bobo na lang siya kapag hindi siya napaisip. Gusto kong isipin niya na may nangyari sa amin ni Rafael habang nasa Paris pa kami. Babe, baka epekto lang yan ang pagkakaaksidente mo. Wala kang ibang naging boyfriend maliban sa akin. Ako ang nakauna sa'yo. Sigurado ako dun. Ah, ganun ba? Bakit ka nga huminto? Hindi pa naman ako nakakaraos. Who told you na tapos na ako? I'm just starting. Bigla niya akong hinila paupo sa kanyang kandungan. I guess, walang epekto sa kanya mga sinabi ko kasi hindi ko malang siya nakitaan ng pagka-bad trip. At dahil sa mga galaw at ginagawa niya, unti-unti na naman akong nadadala sa mga lason niyang halik. Oh, yan, ganyan nga. Moon my name, babe. Oh, Jacob. Sounds great. Napapikit na lang ako ng husto. Sa ngayon, panalo na naman siyang muli. Muli na naman niyang pinutok sa loob kong kanyang katas. Akala naman niya, magtatagumpay siyang mabuntis ako. Ang hindi niya alam ay iniiri ko rin ng mga similyang pinapasok na sa loob ko. Yun ang mga natutunan ko noong nasa Paris na kami. Sobrang sweet pa rin ni Jacob. After namin magniig ay nakayaka pa rin siya sa akin kahit na mahimbing na siyang natutulog. Pero sorry na lang siya. Dahil sa dami na sakit na naranasan ko ay naging manhid na ako.
Ano na ngayon ang mangyayari sa pagsasama ni Jacob at Charmaine? Ngayong isang patibong pala ang ginagawang pagpapanggap ni Charmaine. Ano nga kaya ang kanyang plano kay Jacob? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.